Biyernes na naman. At dahil marami akong ginawa ngayong linggo, lilibre ko yung sarili ko. Teka, may pera pa ba ako? 20, 40. Uy, pwede pa ako bumili. Grabe naman kasi yung presyo ngayon. Pamasahe ko tumaas, pati yung pinili kong pad paper sa bookstore na dating 12 pesos, ngayon 20 pesos na. Kailangan ko pa tuloy mag-adjust sa budget. Walang tao. Oh! Bakit pati dito tumaas yung presyo? Ang tindera. Gutom na ako. Okay, isang merienda combo. Paantay na lang. Kahit forever pa yan, te. Mag-aantay ako. Ano po yun? Ay, wala po. Buti na may budget out. Uy, Marla! Hi, Ate Katkat! Dito ka pala ngayon. Oo, wala akong klase ngayon kaya alam mo na, pandagdag sa savings. Tama yan, Ate Katkat. Baka pwede rin ako mag-part-time dito, ah. Baka pwede. Pero ate, nagtaas ba yung mga presyo nyo? Napansin ko kasi ngayon, parang lahat nagmamahalan. Ano? Nagmamahal. Anyway, maraming rason. At sa madaling salita, inflation. Ito yung pagtaas ng pangkalahatang presyo ng bilihin at serbisyo sa ating ekonomiya. At dahil nga doon, konti na lang customers na bumibili sa amin. Eh ate, paano naman nangyayari yung inflation? Kanina kasi, parang tumaas yung pamasahe ko. Pati yung binili kong pad paper sa bookstore, tumaas din yung presyo. Oh, grabe. Ramdam talaga kahit saan ang inflation, no? Pero, hindi nangyayari ang inflation ng basta-basta, ha? May dalawang klase ito. Yung una, demand pull inflation. Ito yung pagtaas ng presyo ng isang bagay o bilihin dahil marami ang bumibili nito. Ibig sabihin, mataas ang demand nito. Ang pangalawa naman ay cost push inflation. Nangyayari ito kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin para makagawa ng isang produkto, tulad ng tinapay. So, kapag tumaas ang presyo ng ingredients, syempre, tataas rin yung bentahan namin. Yung pagtaas ng presyo na yan, ang tinatawag natin na inflation rate. Eh, paano nyo naman kinocompute yung bagong presyo, ate? Halimbawa, ang isang regular merienda combo ay 25 pesos lang. Para makuha ang inflation rate, isusubtract natin yung lumang presyo mula sa bagong presyo. Tapos, i-divide natin ito sa lumang presyo ulit at i-multiply ito sa 100. So, ang inflation rate nito ay 4%. Eh, yung combo meals nyo, ate, na maraming ingredients, paano nyo kinocompute yung inflation rate nun? Dito pumapasok ang mga price index. Ito yung ginagamit na reference o basehan para malaman ang kabuuang halaga ng mga bilihin at kung paano ito nag-iiba. Price index? Ano namang kinalaman nun sa inflation? Sa pinag-aralan kasi namin sa business management, may iba't ibang klase ng price index na nakaaapekto sa inflation. Una, ang Consumer Price Index. Ito yung ginagamit na index para sa mga produkto at serbisyo na binibili ng isang household. Ang Consumer Price Index ay ang ginagamit na reference para isukat ang pagbabago ng presyo sa isang basket of goods. Ang basket of goods na yon ay ang nilalaman ng mga serbisyo at piling produkto na kailangan ng isang sambahayan para
ma-adjust ng isang pamilya o individual ang kanilang budget. Mayroon ding tinatawag na Wholesale Price Index. Ito ang index ng presyong ginagamit ng mga tindahan para sa mga produkto na ibinebenta nilang muli. Tulad ng ipinapatupad sa mga sari-sari store at convenience stores. Pangatlo, ang Producer Price Index. Ito yung pagtaas ng presyo mula sa source ng produkto o producers. Halimbawa, yung warehouse sa bayan na pinagkukunan namin ng baking supplies. Para magamit namin yun sa merienda combos na binibenta namin, kailangan din naming gumastos sa delivery bukod sa mismong items. Kaya, tataas talaga ang bentahan. And last but not the least, the GNP Deflator Index. Ito naman ang index measure ng kabuuang presyo ng lahat ng produkto at serbisyo ng isang bansa. Ito ang panukat ng ating Gross National Product. Grabe. Apektado talaga lahat. Sinabi mo pa. Grabe no. Buti na lang. May handang saving si Tito Manny para sa mga ganitong pangyayari. Naku, Joy, ang hirap na talaga. Ang aga ng petsa de peligro ko ngayon, halos wala akong naiipon. Tinabi mo pa. Hindi ko nga alam kung paano tumataas ang kuryente ko. Hindi naman ako nag-aircon. Lahat talaga nagtataasan ng presyo ngayon. Mga bilihin, mapabigas o gulay. Ang mahal. Kaya nga nagbabaon na lang ako eh. Isa pa yun, halos hindi na nga ako umalis ng bahay. Pero yung budget ko, hindi umaabot ng 1 linggo. Correct. Parang kada buwan, nagbabago ang mga presyo. Kaya nga eh, lahat naaapektuhan din. Eh wala naman akong magagawa. Limitado ang sahod, wala nang matabi, kaunti pang nabibili. Ganun ba talaga ang epekto ng inflation? Alam mo, natanong ko na si Tito Manny niyan dati eh. Ang sabi niya, Nung bata ako, 2 piso lang ata ang soft drinks eh. O, huwag nyo nang tatanungin kung gaano katagal yun ha. Pero syempre, tumataas din yung mga presyo ng mga bagay-bagay. Maraming rason kung bakit nangyayari ang inflation. Isa na dyan ang pagtaas ng supply ng salapi. Kapag maraming pera sa sirkulasyon, mas tumataas ang demand at paggasta. Kung walang produktibong kapasidad ang bansa para matugunan ito, tataas ang mga presyo. Tataas din ang kakulangan ng ilang produkto kaya tayo may inflation. Pangalawang rason, pagdepende natin sa imported goods. For example, nagtaas ng presyo yung mga bigas na binibili natin mula sa ibang bansa. Magiging doble or triple ang presyo pagdating dito sa Pilipinas. Pangatlo, pagtaas ng palitan ng piso sa dolyar. Nangyayari ito kapag lumiliit ang dolyar na pumapasok sa ating bansa. Halimbawa, nung panahon namin, may mabibili ka pa sa 25 kahit candy lang. Ngayon, sa taas ng bilihin, maliit ang 500 pesos kada linggo na food allowance. Isa pa ang eksportasyon o pagluluwas ng mga produkto o serbisyo sa ibang bansa. Dahil dito, nagkakaroon ng shortage o kakulangan sa mga produkto sa ating local market. Yun naman ang nagpapataas ng demand at presyo. At panghuli, ang monopolyo o kartel. Nangyayari naman to kapag may isang business na nagkokontrol ng presyo ng isang produkto. For example, sa isang baryo na isa lang ang nagbebenta ng walis, maaaring taasan nila ang presyo nito dahil wala silang competitor sa paligid. At dahil kontrolado nila ang presyo ng isang bagay, kapag may gusto bumili, pwede pa nilang taasan yung presyo. tama! Gaya ng sinabi mo, nagiging chain reaction ito. Kaya pala mahalaga na may savings tayo kasi hindi natin alam kung kailan natin kakailanganin to. Tama ka rin dyan, Marla.
Alam mo ba kung anong tawag namin dyan sa business? Investment. Investment? Magkaiba pa ba yun sa savings, ate? Oo. Sa savings at investment kasi, pareho kang nag-iipon. Pero sa investment, inilalaan mo yung savings mo sa isang bagay na may layuning, mapalago o mapalaki yung iniipon mo. Parang Manny's Merienda. Gamit ang savings ni Tito Manny, nabuo niya ang Manny's Merienda. At kumikita rin siya mula rito. Ganun ang investment. Ang dami ko palang pwedeng magawa sa savings ko. At pwede ko rin yan gawing topic sa project namin, ate. Uy, magandang idea yan. May naisip ka na bang investment? Wala pa po eh. Naku! Napasarap na pala yung kwentuhan natin, ate. Kailangan ko na umuwi. Sige ate ha, uuwi na ako. Tutulungan ko pa si Nani magluto eh. Bye-bye! Sige, balik na rin ako sa shift ko. Nay? Mukhang wala pa si Nanay. Hello po? Marla de la Cruz. Hello, I'm Crazy Santos, an HR officer for Komunikausap Inc. Isa kayo sa referred numbers namin and we are wondering if interested ka sa job offer namin for you. Pwede ko po ba malaman kung saan yung nakuha yung number ko? Pasensya na, but that information is confidential. Pero rest assured na job offer lang ito. Ano po yung exact job description? Ang gagawin mo lang ay mag-follow ng iba't ibang influencers, screenshot, and send it as a proof. Pagkatapos nun, babayaran ka na namin ng 80 pesos each time. Ganun lang po kadali? Yes, easy money. Ganun lang kadali. At hindi lang yan. You can also be given a signing bonus of 500 pesos. Nako, pasensya na ho ha, hindi ho ako interesado. What if i-raise namin ang signing bonus mo from 500 to 1,000 pesos? 1,000 pesos? Marla, malaking tulong to sa savings mo. Malaking pera rin yan, ha? Sigurado ka, Marla Jane? Ang sketchy kaya nung offer. Alam mo, Marla, magtanong ka pa ng ibang detalye. Ano ba, Marla May? Malay mo naman totoo, di ba? Malaking opportunity to for Marla. Kaya kung ako sa'yo, Marla, go mo na yan! All we need is your banking details and the number you use to open your account. Bakit to kailangan yun? Oh, para malagay namin ang payment for your signing bonus. Wala man lang hong contract? Hello? Hello? OMG, muntik na yata akong ma-scam dun ah. Teka nga, tignan ko kung may ganong kumpanya. Sabi ko sa'yo, Marla Jane eh. Oo nga, tama ka nga, Marla May. Naku, wala kang ganong kumpanya, muntik na ako dun. Ang mahalaga, hindi ako naniwala at inalam ko yung mga importanteng detalye. Buti na lang. O anak, Nay, ngayon ka lang ba nakauwi? opo, hindi ko po kasi namalayan yung oras kanina nung nakikipagkwentuhan po ako kay Ate Katkat. Pero alam niyo po ba, Nay? May tumawag po sa akin. Sabi, job offer daw po tapos may 1,000 pesos na signing bonus. Eh, nung hinanap ko naman po online, wala naman pong ganong klaseng kumpanya. Buti na lang po hindi ako naniwala kasi pakiramdam ko po scam eh. Oo anak, mukhang scam nga. Kaya nga, hindi ako naniwala doon. At buti, hindi ka pumayag kagad at nag-research tungkol dun sa kumpanya. Alam mo anak, usong-uso yung mga scam at fraud na yan. Fraud? Oo, fraud o pamimeke. Ito yung mga taong nagsisinungaling at nandaraya para lang makakuha ng pera. Meron ding gumagawa ng mga fake social media accounts at nag-hack gamit ang mga links.
At meron ding mga nagnanakaw ng identification. Actually, may mga paraan para makaiwas sa mga scam. Itinuro yun dun sa seminar namin. Talaga po, Nay? Ano po yung naging topics niyo dun? Unang-una sa lahat, huwag mong ipapaalam ang personal information mo kanino man. Halimbawa, personal address, card at account number, kahit ang buong pangalan mo. Huwag na huwag ring ipagsasabi ang CVV or card verification value na nasa likod ng ATM card kasi maaaring magamit ito ng ibang may masamang intensyon. Pangalawa, huwag magbubukas o magkiklik ng random links. Kadalasan, ang links na yon ay peke at ginagamit lang para kunin ang personal data mo. Pangatlo, fact check. Check mo kung galing sa official account ng bangko o kumpanya ang email o message. At pang-apat, kapag nagdududa, huwag nang magpatuloy. Better safe than sorry, di ba? Sige po, Nay, tatandaan ko po lahat yan. At saka kanina rin po, natutunan ko kay Ate Katkat yung tungkol sa pag-i-invest. Kaya naisip ko po na gawin kasi parang may patunguhan yung savings ko, di ba? Wow! Magandang idea yan! Pag-isipan mo pagkatapos ng hapunan natin. Sige po, tara na. Tara, luto na tayo. Akin na po. Iba-vlog ko to, ha? Sige po, go. Pabago-bago ang ating panahon. Mula sa mga nagtataasang presyo ng bilihin hanggang sa mga bagong teknolohiya na nakatutulong sa atin. Pero maaaring maabuso rin ito kung hindi ginagamit sa tama. Buti na lang, may mga taong nakapaligid sa atin na gumagabay at tumutulong sa bawat pagsubok na dumarating. Usapang pera man yan o maging sa buhay. Kaya sa ganitong mga sitwasyon, lagi kong binubuksan ang aking isip na matuto, makinig, at syempre maging wais.